Ang katahimikan sa mansyon ng mga De Villa ay isang sandata. Isang uri ng karangyaan na kayang bilhin ng salapi. Isang katahimikang nagpapakita ng kapangyarihan na kayang patahimikin ang buong mundo sa isang kumpas lamang ng kamay. Ngunit para kay Isabela Santos, ang katahimikang iyon ay isang kulungan. At sa loob ng 20 taon, natututunan niyang gamitin ang katahimikan bilang kanyang kalasag at espada. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang isang gabing maulan. 2 dekada na ang nakalipas. Ang hangin ay amoy lupa at desperasyon. Siya ay 22 taong gulang pa lamang. Nakatayo sa likod ng kanyang ama, sa loob ng isang boardroom na mas malamig pa sa yelo. Ang mga lalaking nakaupo sa paligid ng mahabang mesa na gawa sa mahogany ay mga buwitreng naka-Armani suit at sa dulo ng mesa, nakaupo ang hari ng mga buwitre, si Don Ricardo de Villa, na may ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. "Armando, kaibigan," sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay may dalang lason na nakabalot sa pulot. "Ito ay negosyo lamang." Nakita ni Isabela ang panginginig ng kamay ng kanyang ama habang hawak ang pluma. Ang tunog ng dulo nito sa papel ng kasunduan ay parang tunog ng pako na ibinabaon sa kabaong ng kanilang pamilya. Ang Santos Empire, na itinayo sa dugo at pawis ng 3 henerasyon, ay gumuho sa isang pirma lamang. Nang gabing iyon, hindi na nagsalita ang kanyang ama. Pagkalipas ng 1 linggo, natagpuan na lamang siyang wala ng buhay sa kanyang silid-aklatan, sa tabi ng isang basong walang laman at isang liham ng paumanhin. Ang ulan ay mas lumakas pa sa libing. Si Isabela, nakadamit ng itim, ay hinaplos ang malamig at basang marmol ng puntod. Walang luha sa kanyang mga mata. Ang lahat ng kanyang kalungkutan ay nagkristal at naging isang matigas na diamante ng puot sa loob ng kanyang dibdib. "Itay," bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bakal. "Ipinapangako ko, ibabalik ko ang lahat at pagbabayarin ko siya. Pagbabayarin ko sila 100 beses na higit pa sa sakit na idinulot nila sa atin." Ang pangakong iyon ang naging gasolina niya. Lumisan siya ng Pilipinas, nagtago sa ilalim ng ibang pangalan. Sa mga anino ng Wall Street at sa matataas na gusali ng Hong Kong, itinayo niyang muli ang kanyang sarili. Hindi bilang isang Santos, kundi bilang Ice, isang misteryosong mamumuhunan na walang kinatatakutan, isang pating sa dagat ng pananalapi na kayang mangamoy ng kahinaan mula sa milya-milyang layo. Naging alamat siya, isang multo na gumagalaw sa merkado. At ngayon, pagkatapos ng 20 taon, ang multo ay nagbalik upang maningil. Ang tunog ng pagpihit ng gulong ng wheelchair sa makintab na sahig na gawa sa Nara ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Mula ng unang araw niya bilang Clara, naging isang masusing pag-aaral ang bawat kilos niya sa loob ng mansyon. Hindi siya isang simpleng katulong, isa siyang espiya sa teritoryo ng kaaway. Ang kanyang mga gawain ay hindi lamang paglilinis at pag-aasikaso. Ang bawat pagpunas niya sa alikabok sa mga mamahaling muebles ay isang pagkakataon upang pag-aralan ang layout ng bahay. Ang bawat paghahanda niya ng pagkain para kay Miguel ay isang eksperimento sa nutrisyon, isang paraan upang palakasin ang katawang nilumpo nito habang pinapanatiling mahina ang kanyang diwa. Ngunit si Miguel de Villa ay hindi isang simpleng target. "Ano yan?" Malamig na tanong ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang maliit na chessboard na nakapatong sa isang mesang katabi ng bintana. Ang mga piyesa na gawa sa ivory at onyx ay nakahilera na, handa para sa isang laban. Inilapag ni Isabela ang isang tasa ng mainit na tsaa sa tabi niya. "Nakita ko lang po sa bodega, senyorito." Mahinahon niyang sagot, na parang wala lang. "Naisip ko po na baka malibang kayo. Maalikabok na po kasi." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. "Libang? Isang katulong na tulad mo.
Ano ang alam mo sa mga laro ng hari? Ang kanyang mga salita ay puno ng pang-iinsulto, isang pader na itinatayo niya upang itago ang sakit ng pagkakakita sa isang bagay na minsan niyang minahal, isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating sarili, ang prinsipe ng Manila na kayang talunin ang sinuman, hindi lamang sa boardroom, kundi pati na rin sa chessboard. Hindi natinag si Isabela. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, hindi bilang isang alipin sa kanyang amo, kundi bilang isang kapantay. Wala po akong gaanong alam, senyorito, ngunit alam ko na para sa isang haring nakakulong, ang pinakamahusay na paraan para makatakas ay hindi ang sirain ng mga pader. Huminto siya sandali, hinahayaang lumubog ang kanyang mga salita, kundi ang bigyan siya ng isang chessboard, isang kislap ng kung anong emosyon, pagkagulat, galit at marahil isang katiting na paghanga ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan, si Clara, isang babaeng nasa katanghalian na ng kanyang buhay. May mga guhit ng karanasan sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang tindig niya ay tuwid at ang kanyang tingin ay matatag. Mayroon siyang isang katahimikan na hindi karaniwan para sa isang katulong. Isang katahimikang tila nagtatago ng isang bagyo. Lumabas ka, utos niya, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng dating bagsik. Yumuko si Isabela at tahimik na lumabas ng silid, ngunit alam niyang naitanim na niya ang unang binhi. Ang tagumpay na yon ay hindi napansin ng iba. Si Elena, isa sa mga mas batang katulong na matagal nang nag-aalaga kay Miguel bago dumating si Clara, ay nakaramdam ng inggit. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa amo. Dati, walang sino man ang nakakatagal sa silid nito ng higit sa 5 minuto. Ngayon, hinahayaan nitong manatili roon si Clara habang siya ay nagbabasa o nagsusuri ng mga dokumento. Isang hapon, habang si Miguel ay abala sa pagsusuri ng isang blueprint para sa isang bagong proyektong real estate, isang paraan upang patunayan sa kanyang ama at sa kanyang sarili na may silbi pa siya, pumasok si Elena na may dalang isang bandehado ng merienda. "Senyorito, nagdala po ako ng sopas," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay sobrang tamis. Nang dumaan siya sa likuran ni Isabela, na noon ay inaayos ang mga libro sa isang estante, sinadya niyang matisod. Ang mainit na sopas ay tumapon, hindi sa sahig, kundi direkta sa malaking blueprint na nakalatag sa mesa ni Miguel. "Ay!" Tili ni Elena na may pagkukunwaring gulat. Isang malakas na mura ang lumabas sa bibig ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Mga inutil! Hindi ba kayo marunong mag-ingat?" Ang blueprint na yon ay linggo niyang pinaghirapan. Habang si Elena ay nagpapanik at paulit-ulit na humihingi ng tawad, si Isabela ay kumilos ng may bilis at katiyakan ng isang general sa gitna ng digmaan. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at maingat na sinipsip ang natapong likido. Hindi ito ikinalat. Pagkatapos, kumuha siya ng cornstarch mula sa isang maliit na lalagyan na lagi niyang dala para sa mga ganitong emergency at maingat na ibinuhos ito sa basang bahagi. Ang pulbos ay agad na sumipsip sa natitirang kahalumigmigan at mantika. Namangha si Miguel sa kanyang ginagawa. Si Elena ay natigilan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pinsala ay nabawasan. Mayroon pa ring mansya, ngunit ang mga mahahalagang linya at numero sa disenyo ay nailigtas at malinaw pa ring nababasa. "Patawad po sa abala, senyorito," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Habang inaalis ang nagamit na cornstarch, tinitigan ni Miguel ang blueprint. Pagkatapos ay tumingin kay Isabela. "Sino ang nagturo sa iyo niyan?" "Marami pong itinuturo ang karanasan, senyorito," sagot niya ng hindi direkta. Habang nakatingin sa blueprint, ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinuro niya ang isang bahagi ng pundasyon. "Pasensya na po sa panghihimasok, senyorito. Ngunit
Hindi po ba mas magiging matatag ang istruktura kung ang load-bearing column na ito ay ililipat ng ilang sentimetro sa kaliwa? Tila po kasi ang lahat ng bigat ay nakasalalay sa isang support beam lamang. Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tumingin si Miguel sa itinuro niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Sinuri niya ang kanyang mga kalkulasyon. Tama ang babae. Isang maliit na detalye. Isang kritikal na pagkakamali na hindi niya napansin na maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Isang pagkakamali na nakita ng isang katulong. Ang kanyang unang reaksyon ay kahihiyan na mabilis na naging galit. Sino ang babaeng ito para punahin ang kanyang gawa? Ngunit ang lohika sa sinabi nito ay hindi maikakaila. Ang katotohanan ay kasing linaw ng mga linyang nasa papel. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay nanginginig sa takot. Umalis ka at huwag ka nang magpapakita sa akin. Walang pag-aalinlangan sa kanyang utos. Mabilis na umalis si Elena, naiwan sina Miguel at Isabela sa silid. Tinitigan ni Miguel si Isabela, ang kanyang tingin ay mas malalim at mas mapanuri kaysa dati. Clara, sabi niya, binibigkas ang pangalan na parang isang palaisipan. Sino ka ba talaga? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako lang po ang inyong tagapag-alaga, Senyorito Miguel. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya pinansin ang formalidad. Manatili ka. Tulungan mo akong ayusin ito. Itinuro niya ang blueprint. Iyon ang kanilang unang tunay na tagumpay. Hindi isang tagumpay ng paghihiganti, kundi isang tagumpay ng pagpasok. Sa araw na yon, pinahintulutan ni Miguel de Villa na manatili si Isabela Santos sa kanyang silid, hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang anino na may angking talino. At habang nakaupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan si Miguel na muling iguhit ang kanyang mga plano batay sa kanyang mungkahi. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba bago ang isang malaking takeover. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kumpanyang kanyang sinusubukang sakupin ay hindi gawa sa bakal at salamin. Ito ay gawa sa laman at dugo. Ang kumpanyang ito ay ang puso at kaluluwa ng anak ng kanyang kaaway. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng kanlurang silid ng mansyon ng mga De Villa ay isang sandata. Ito ay isang uri ng karangyaan na tanging salapi lamang ang kayang bumili. Isang katahimikang nagpapahiwatig ng kapangyarihan na kayang patahimikin ang buong mundo sa isang kumpas lamang ng kamay. Ngunit para kay Miguel de Villa, ang katahimikang iyon ay isang kulungan na may rihas na gawa sa ginto at pighati. At sa gabing iyon, ang katahimikan ay handa ng mabasag. Isang malutong na tunog ng pagbasag ang pumunit sa hangin, kasabay ng pagsabog ng libu-libong piraso ng kristal sa makintab na sahig na gawa sa narra. Ang mamahaling florera na minsan ay naglalaman ng mga sariwang puting rosas ay isa na lamang alaala ng kagandahan na ngayon ay nagkalat na parang mga luhang diamante sa ilalim ng malamlam na ilaw ng ilawan. Si Miguel de Villa, na nakaupo sa kanyang wheelchair na parang isang haring ibinagsak mula sa kanyang trono, ay humihingal. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa, at ang kanyang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw. Ang kanyang mga mata, na minsan ay hinangaan ng buong Maynila dahil sa ningning nito, ay ngayon ay nag-aalab sa isang madilim na apoy ng galit at kawalan ng pag-asa. Nakatutok ang mga ito sa babaeng nakatayo sa may pintuan, ang bagong tagapag-alaga na ipinadala ng kanyang ama upang palitan ng huling umiiyak na umalis. "Layas! Lumabas ka sa pamamahay ko!" Ang sigaw niya. Ang kanyang boses ay garalgal at puno ng lason na parang kalawang na bakal na kinakaladkad sa sahig. "Hindi ko kailangan ng awa mo o ng kahit na sino. Hindi ko kailangan ng isang bantay." Ngunit ang babaeng tinatawag nilang Clara ay hindi kumilos. Si Isabela Santos, sa ilalim ng kanyang kasuotang uniforme,
At sa likod ng pangalang hindi sa kanya, ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Hindi takot ang mababasa sa kanyang mukha, kundi isang kakaibang pag-unawa, isang kalmadong pagtatasa na lalong nagpagalit kay Miguel. Ang kanyang mga mata, na may bahagyang kulubot sa gilid na nagpapatunay ng kanyang edad, ay tila nakikita hindi lamang ang kanyang galit, kundi ang malalim na sakit sa likod nito. "Senyorito," nagsalita siya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag, na parang isang batis na umaagos sa gitna ng isang nagwawalang bagyo. "Hindi po makakatulong ang galit sa inyong mga paa, ngunit ang isang mainit na hapunan ay maaring makatulong sa inyong sikmura." Natigilan si Miguel. Ang kanyang galit ay biglang napalitan ng pagkabigla. Sa loob ng maraming buwan mula nang mangyari ang aksidente, lahat ng lumapit sa kanya ay yumuyuko sa takot, umiiwas sa kanyang tingin, o nagpapakita ng nakakainis na awa. Ngunit ang babaeng ito, sinasagot siya. Tinutumbasan niya ang kanyang sigaw ng isang tahimik na katwiran na parang isang sampal. Sa unang pagkakataon, pinagmasdan niyang mabuti ang tagapag-alagang ito. Mas matanda siya kaysa sa mga nauna, marahil ay nasa mga unang taon ng 40. Simple lamang ang kanyang itsura. Ang kanyang buhok ay nakatali sa isang mahigpit na pusod. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata. Isang ningas, isang talinong hindi maitatago. Isang lakas na hindi nararapat sa isang simpleng katulong. Para siyang isang general na nagpapanggap na isang ordinaryong sundalo. Hindi na nagsalita pa si Isabela. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid. Ang kanyang mga hakbang ay maingat, ngunit tiyak. Kumuha siya ng dustpan at walis mula sa isang maliit na cabinet sa gilid at nagsimulang maglinis ng mga bubog. Ang bawat kilos niya ay may layunin, walang pag-aalinlangan. Hindi niya tinitingnan si Miguel, ngunit ramdam niya ang titig nito sa bawat galaw niya. Ang hangin sa pagitan nila ay makapal at puno ng tensyon na halos mahahawakan. Habang maingat niyang winawalis ang mga kumikinang na piraso ng kristal, isang matulis na bubog na nakatago sa ilalim ng karpet ang humiwa sa kanyang palad. Isang mabilis at matalas na sakit. Hindi siya umimik, ngunit hindi niya napigilang bahagyang mapangiwi. Isang patak ng dugo ang lumitaw, na sinundan pa ng isa, hanggang sa ito ay naging isang maliit na agos na dumadaloy sa guhit ng kanyang palad. Mula sa kanyang kinalalagyan, nakita ni Miguel ang matingkad na pula sa maputing balat ng babae. Isang hindi maipaliwanag na kislot ang dumaan sa kanyang dibdib. Pilit niyang iniiwas ang kanyang tingin, nagkunwaring walang pakialam. Ano ang pakialam niya kung masugatan ng isang katulong? Ngunit ang kanyang mga mata ay tila may sariling isip, pabalik-balik na sumusulyap sa kamay nito. Isang nakakainis na pag-aalala ang sumibol sa loob ng kanyang malamig na puso. Tinapos ni Isabela ang pagwawalis na parang walang nangyari. Itinapon niya ang mga bubog sa basurahan at pagkatapos ay hinarap ang kanyang sugat. Mula sa bulsa ng kanyang apron, kumuha siya ng isang maliit na panyo at isang bote ng alkohol. Sa harap mismo ni Miguel, dahan-dahan niyang nilinis ang sugat. Hindi man lang siya kumurap sa hapdi. Pagkatapos, mahigpit niyang ibinalot ang panyo sa kanyang palad. Ang lahat ng ito ay ginawa niya ng may kahusayan ng isang taong sanay sa sakit, sanay na gamutin ang sarili niyang mga sugat. Ang kanyang katahimikan at katatagan ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Bawat kilos niya ay isang tahimik na paghamon sa kahinaan ni Miguel. Lalo itong naguluhan. Sino ang babaeng ito na hindi natitinag sa kanyang galit at hindi nangangailangan ng tulong ng iba? Nang matapos, tumayo si Isabela at bahagyang yumuko. "Kung wala na po kayong iuutos, senyorito, ihahanda ko na po ang inyong hapunan." Hindi sumagot si Miguel. Nakatitig lamang siya sa kanya. Ang kanyang isip ay isang magulong dagat ng mga tanong. Tumalikod si Isabela at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Ang kanyang likod ay tuwid. Ang kanyang presensya ay nananatili sa hangin.
kahit na siya ay papalayo na. Sa pagdaan niya sa malawak na pasilyo, ang kanyang mga mata ay napako sa isang malaking larawan na nakasabit sa dingding. Ang opisyal na fotografiya ng pinuno ng pamilya, si Don Ricardo de Villa. Huminto siya. Ang kanyang mga paa ay tila bumaon sa sahig. Ang ngiti sa mukha ni Ricardo sa larawan ay parehong-pareho sa ngiting nakita niya 20 taon na ang nakalipas. Isang ngiti ng tagumpay, ng kasakiman, isang ngiting sumira sa kanyang pamilya at nag-iwan sa kanya ng isang pusong puno ng abo at pangako ng paghihiganti. Ang kanyang kamay na may sugat na nababalot ng puting panyo ay biglang kumuyom ng napakahigpit. Ang sakit ng hiwa ay naging isang matamis na paalala ng kanyang misyon. Ang dugo sa kanyang palad ay sumisigaw para sa dugo na utang sa kanya. Ricardo de Villa. Bulong ng isang boses sa kanyang isipan, isang boses na kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Ang utang na dugo ng pamilya Santos, sisimulan kong singilin mula mismo sa pinakamamahal mong anak. Panoorin mo habang ang iyong pinakatatagong kuta ay guguho mula sa loob. Sa loob ng silid, nakatingin pa rin si Miguel sa pintuan kung saan huling nakita ang anino ng babae. Ang amoy ng kristal at dugo ay nananatili sa hangin. Isang pakiramdam na hindi niya pa naramdaman noon ang gumapang sa kanya. Isang mapanganib na kuryosidad. Mayroon siyang pakiramdam na ang babaeng iyon ay hindi lamang isang bagong katulong. Siya ay isang bagyo na naghihintay na manalasa, isang anino na may dalang mga lihim na mas madilim pa kaysa sa gabi sa labas ng kanyang bintana. Sino ba talaga ang babaeng yon? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa mabigat na katahimikan ng silid, isang palaisipan na ngayon pa lamang nagsisimula. Ang alaala ay isang magnanakaw sa gabi. Dumarating ito nang walang paalam, nanloob sa katahimikan ng kasalukuyan at nagnanakaw ng kapayapaan. Habang nakatayo si Isabela sa pasilyo, ang mga mata niya ay nakapako sa larawan ni Don Ricardo. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Pinalitan ng isang silid-pulungan na amoy, takot at mamahaling tabako, 20 taon na ang nakalilipas. Ang hangin sa loob ng malaking boardroom ng Santos Prime Holdings ay siksik at hindi halos malanghap. Si Isabela, sa edad na 22, ay nakatayo sa isang sulok, isang aninong saksi sa pagguho ng kanilang imperyo. Nakikita niya ang bawat butil ng pawis sa noo ng kanyang ama, si Don Alberto Santos, habang nakatitig ito sa mga dokumentong nakalatag sa mesa na parang isang hatol ng kamatayan. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Ricardo de Villa. Ang kanyang ngiti ay kasing kintab ng kanyang sapatos na gawa sa balat, isang ngiti ng isang lobo na nasukol na ang kanyang bida. Alberto, amigo, sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay malambing, ngunit puno ng lason. Ito ay negosyo lamang, isang pabor na ibinibigay ko sa iyo. Tinutulungan kitang iligtas ang kahit anong natitira pa sa iyong pangalan. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang pabor ay ang sapilitang pagbili sa kanilang kumpanya sa halagang halos wala na. Matapos itong sistematikong lumpuhin ni Ricardo sa pamamagitan ng mga paninira sa merkado at pagmamanipula sa mga kasosyo, nakita ni Isabela ang panginginig ng kamay ng kanyang ama habang hawak nito ang mamahaling pluma, isang regalong ibinigay niya noong huling kaarawan nito. Ang plumang iyon na lumikha ng kanilang kapalaran ay siya na ring gagamitin upang tuldukan ito. Ang tunog ng dulo ng pluma na gumuguhit sa papel ay parang isang sigaw sa nakabibinging katahimikan. Bawat kurba ng pirma ng kanyang ama ay isang pagyuko, isang pagsuko. Nang matapos, binitiwan ni Don Alberto ang pluma na parang napaso. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala at ang kanyang mga matang dati puno ng pangarap at lakas, ay blangko, parang mga bintanang tinitirhan ng multo. Tumingin siya kay Isabela at sa isang sandaling iyon, nakita niya ang pagkabasag ng kaluluwa ng kanyang ama.
Hindi ito pagkatalo sa negosyo. Ito ay ang pagpatay sa kanyang diwa. Nang gabing iyon, sa kanilang tahimik na hapagkainan, bumagsak si Don Alberto. Isang atake sa puso, sabi ng mga doktor. Ngunit alam ni Isabela ang katotohanan. Hindi ang kanyang puso ang sumuko, kundi ang kanyang kaluluwa. Sa libing, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, na tila nakikidalamhati sa kalangitan, tumayo si Isabela sa harap ng puntod ng kanyang ama. Ang itim niyang bestida ay basang-basa, dumidikit sa kanyang balat na parang pangalawang balat ng pagluluksa. Hindi siya umiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, pinalitan ng isang nagyayelong apoy sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay, ang putik ay dumidikit sa kanyang mga sapatos. Itay, bulong niya sa hangin. Ang kanyang boses ay matatag sa kabila ng lamig. Ipinapangako ko sa inyo, sa abo ng lahat ng nawala sa atin. Babawiin ko ang lahat, bawat sentimo, bawat patak ng pawis, bawat piraso ng dignidad na ninakaw niya. At si Ricardo de Villa, pagbabayarin ko siya 100 beses pa. Ang mga sumunod na 20 taon ay isang mahabang digmaan na nilabanan niya ng mag-isa sa ibang bansa. Ginamit niya ang maliit na perang nailigtas ng kanyang ina, pinalitan ng kanyang pagkakakilanlan, at nag-aral ng pananalapi sa gabi habang nagtatrabaho ng kung ano-anong trabaho sa araw. Ang bawat libro na binasa niya, bawat market trend na pinag-aralan niya, bawat panganib na kinuha niya sa stock market ay isang hakbang palapit sa kanyang pangako. Mula sa isang walang pangalan na analyst sa Hong Kong, naging isa siyang kinatatakutang shark sa mundo ng corporate takeovers sa London. Siya si IS, isang misteryosong mamumuhunan na walang mukha, ngunit may kamay na bakal. Bumibili ng mga luging kumpanya at ginagawa itong ginto. O kaya'y nilulumpo ang mga higante sa isang iglap. Binuo niya ang Santos Legacy Holdings mula sa abo, isang imperyong mas malaki at mas matatag kaysa sa anumang bagay na pinangarap ng kanyang ama. Ngunit para sa kanya, hindi sapat ang tagumpay. Ang kailangan niya ay paghihiganti. Ang pagbabalik sa kasalukuyan ay kasing bilis ng isang kislap mata. Dinala ni Isabela ang sarili pabalik sa pasilyo ng mansyon ng mga De Villa. Ang imahe ni Ricardo ay nakangiti pa rin mula sa larawan, walang kamalay-malay sa ahas na pinapasok niya sa kanyang pugad. Ang sakit sa kanyang palad, kung saan humiwa ang bubog, ay isang matamis na paalala. Nandito na ako, Ricardo, at nagsimula na ang paniningil. Ang mga sumunod na araw ay naging isang maingat na pagpapatupad ng kanyang plano. Ang silid ni Miguel, na dati iisang madilim na kuweba ng kawalan ng pag-asa, ay dahan-dahan niyang binago. Hindi niya ito ginawa ng biglaan. Sinimulan niya sa maliliit na bagay. Inayos niya ang mga kurtina upang mas pumasok ang natural na liwanag na ayon sa mga pag-aaral ay nakakatulong sa pag-angat ng mood. Inayos niya ang mga libro sa estante, hindi ayon sa kulay tulad ng ginagawa ng ibang katulong, kundi ayon sa tema, negosyo, pilosopiya, kasaysayan. Mga paksang alam niyang kinagigiliwan ni Miguel noon. Ang kanyang mga inihahandang pagkain ay hindi lamang masarap. Ang mga ito ay mga reseta para sa paggaling. Isang umaga, inihain niya ang isang simpleng almusal, oatmeal na may walnuts at blueberries, at isang tasa ng green tea. Ano ito? Pagkain ng ibon. Mapang-uyam na sabi ni Miguel, tinitingnan ng pagkain na parang dumi. Ang walnuts po ay mayaman sa omega-3, mabuti para sa brain function. Mahinahong paliwanag ni Isabela na parang isang nutritionist. Ang blueberries po ay puno ng antioxidants na tumutulong sa pag-repair ng mga nasirang cells. At ang green tea? Sige na, sige na. Putol ni Miguel, naiirita sa kanyang pagiging lecture. Hindi ko kailangan ng doktor, kailangan ko ng katulong. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, kinain niya ang lahat. Napansin niya, sa ayaw at sa gusto niya, na tila mas lumilinaw ang kanyang isip nitong mga nakaraang araw. Isang hapon,
Habang naglilinis siya sa bodega sa utos na rin niya, aksidente niyang natagpuan ng isang lumang chessboard na gawa sa ivory at onyx. Dinala niya ito sa silid ni Miguel at inilagay sa isang mesang malapit sa bintana kung saan natatamaan ito ng hapon. Inayos niya ang mga piyesa, handa para sa isang laban. "Ano yan?" Malamig na tanong ni Miguel nang mapansin ito. "Nakita ko lang po sa bodega, senyorito." Mahinahon niyang sagot na parang wala lang. "Naisip ko po na baka malibang kayo. Maalikabok na po kasi." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Miguel. "Libang? Isang katulong na tulad mo, ano ang alam mo sa mga laro ng hari?" Ang kanyang mga salita ay puno ng pang-iinsulto. Isang pader na itinatayo niya upang itago ang sakit ng pagkakakita sa isang bagay na minsan niyang minahal. Isang bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang dating sarili. Ang prinsipe ng Maynila na kayang talunin ng sinuman, hindi lamang sa boardroom, kundi pati na rin sa chessboard. Hindi na tinag si Isabela. Tumingin siya sa mga mata ni Miguel, hindi bilang isang alipin sa kanyang amo, kundi bilang isang kapantay. "Wala po akong gaanong alam, senyorito, ngunit alam ko na para sa isang haring nakakulong, ang pinakamahusay na paraan para makatakas ay hindi ang sirain ng mga pader." Huminto siya sandali, hinahayaang bumaon ang kanyang mga salita, kundi ang bigyan siya ng isang chessboard. Isang kislap ng kung anong emosyon, pagkagulat, galit, at marahil isang katiting na paghanga ang dumaan sa mga mata ni Miguel. Tinitigan niya ang babae sa kanyang harapan. Si Clara, isang babaeng nasa katanghalian na ng kanyang buhay. May mga guhit ng karanasan sa paligid ng kanyang mga mata, ngunit ang tindig niya ay tuwid at ang kanyang tingin ay matatag. Mayroon siyang isang katahimikan na hindi karaniwan para sa isang katulong. Isang katahimikang tila nagtatago ng isang bagyo. "Lumabas ka," utos niya, ngunit ang kanyang boses ay nawalan na ng dating bagsik. Yumuko si Isabela at tahimik na lumabas ng silid, ngunit alam niyang naitanim na niya ang unang binhi. Ang tagumpay na yon ay hindi napansin ng iba. Si Elena, isa sa mga mas batang katulong na matagal nang nag-aalaga kay Miguel bago dumating si Clara, ay nakaramdam ng inggit. Nakikita niya ang unti-unting pagbabago sa amo. Dati, walang sino man ang nakakatagal sa silid nito ng higit sa 5 minuto. Ngayon, hinahayaan nitong manatili roon si Clara habang siya ay nagbabasa o nagsusuri ng mga dokumento. Isang hapon, habang si Miguel ay abala sa pagsusuri ng isang blueprint para sa isang bagong proyektong real estate, isang paraan upang patunayan sa kanyang ama at sa kanyang sarili na may silbi pa siya, pumasok si Elena na may dalang isang bandihado ng merienda. "Senyorito, nagdala po ako ng sopas," sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay sobrang tamis. Nang dumaan siya sa likuran ni Isabela, na noon ay inaayos ang mga libro sa isang estante, sinadya niyang matisod. Ang mainit na sopas ay tumapon, hindi sa sahig, kundi direkta sa malaking blueprint na nakalatag sa mesa ni Miguel. "Ay!" tili ni Elena, na may pagkukunwaring gulat. Isang malakas na mura ang lumabas sa bibig ni Miguel. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. "Mga inutil, hindi ba kayo marunong mag-ingat?" Ang blueprint na yon ay linggo niyang pinaghirapan. Habang si Elena ay nagpapanik at paulit-ulit na humihingi ng tawad, si Isabela ay kumilos ng may bilis at katiyakan ng isang general sa gitna ng digmaan. Kumuha siya ng isang malinis na basahan at maingat na sinipsip ang natapong likido. Hindi ito ikinalat. Pagkatapos, kumuha siya ng cornstarch mula sa isang maliit na lalagyan na lagi niyang dala para sa mga ganitong emergency at maingat na ibinuhos ito sa basang bahagi. Ang pulbos ay agad na sumipsip sa natitirang kahalumigmigan at mantika. Namangha si Miguel sa kanyang ginagawa. Si Elena ay natigilan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang pinsala ay nabawasan. Mayroon pa ring mantsa, ngunit ang mga mahahalagang linya
at numero sa disenyo ay nailigtas at malinaw pa ring nababasa. "Patawad po sa abala, senyorito," sabi ni Isabela. Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Habang inaalis ang nagamit na cornstarch, tinitigan ni Miguel ang blueprint. Pagkatapos ay tumingin kay Isabela. "Sino ang nagturo sa iyo niyan?" "Marami pong itinuturo ang karanasan, senyorito," sagot niya ng hindi direkta. Habang nakatingin sa blueprint, ang kanyang mga mata ay naging mas matalas. Hindi niya napigilan ang sarili. Itinuro niya ang isang bahagi ng pundasyon. "Pasensya na po sa panghihimasok, senyorito. Ngunit, hindi po ba mas magiging matatag ang istruktura kung ang load-bearing column na ito ay ililipat ng ilang sentimetro sa kaliwa? Tila po kasi ang lahat ng bigat ay nakasalalay sa isang support beam lamang." Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tumingin si Miguel sa itinuro niya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki ng bahagya. Sinuri niya ang kanyang mga kalkulasyon. Tama ang babae. Isang maliit na detalye. Isang kritikal na pagkakamali na hindi niya napansin na maaaring magdulot ng malaking problema sa hinaharap. Isang pagkakamali na nakita ng isang katulong. Ang kanyang unang reaksyon ay kahihiyan na mabilis na naging galit. Sino ang babaeng ito para punahin ang kanyang gawa? Ngunit ang lohika sa sinabi nito ay hindi maikakaila. Ang katotohanan ay kasing linaw ng mga linyang nasa papel. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay nanginginig sa takot. "Umalis ka at huwag ka nang magpapakita sa akin." Walang pag-aalinlangan sa kanyang utos. Mabilis na umalis si Elena. Naiwan sina Miguel at Isabela sa silid. Tinitigan ni Miguel si Isabela. Ang kanyang tingin ay mas malalim at mas mapanuri kaysa dati. "Clara," sabi niya, binibigkas ang pangalan na parang isang palaisipan. "Sino ka ba talaga?" Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabela. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Ako lang po ang inyong tagapag-alaga, Senyorito Miguel." Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi na niya pinansin ang formalidad. "Manatili ka. Tulungan mo akong ayusin ito." Itinuro niya ang blueprint. Iyon ang kanilang unang tunay na tagumpay. Hindi isang tagumpay ng paghihiganti, kundi isang tagumpay ng pagpasok. Sa araw na yon, pinahintulutan ni Miguel de Villa na manatili si Isabela Santos sa kanyang silid hindi na bilang isang katulong, kundi bilang isang anino na may angking talino. At habang nakaupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan si Miguel na muling iguhit ang kanyang mga plano batay sa kanyang mungkahi. Naramdaman ni Isabela ang isang pamilyar na kaba. Ang kaba bago ang isang malaking takeover. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kumpanyang kanyang sinusubukang sakupin ay hindi gawa sa bakal at salamin. Ito ay gawa sa laman at dugo. Ang kumpanyang ito ay ang puso at kaluluwa ng anak ng kanyang kaaway. Undefined ang pagbabalik sa Maynila ay isang pagbabalik sa hawla. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mga rehas ay hindi na kasing lamig ng dati. Ang mansyon ng mga De Villa na dati isang malamig na mausoleo ng mga alaala ay nagkaroon ng isang uri ng init. Isang init na nagmumula lamang sa silid ni Miguel. Ang kanilang relasyon na isinilang sa gitna ng mga bundok ng Tagaytay ay namulaklak sa gitna ng konkretong gubat ng lungsod. Si Miguel ay ibang tao na. Ang dating mapait at puno ng galit na prinsipe ay unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang lalaking may determinasyon sa kanyang mga mata. Nagsimula siyang muling makisangkot sa mga gawain ng De Villa Corporation, hindi na bilang isang anino, kundi bilang isang aktibong isip sa likod ng mga bagong proyekto. Ang kanyang silid ay naging isang war room, puno ng mga blueprint, market analysis, at mga ulat sa pananalapi. At sa gitna ng lahat ng ito, sa kanyang tabi ay palaging naroon si Isabela, ang kanyang Clara. Ang tiwala niya kay Isabela ay naging absoluto. Hindi na ito isang simpleng utos at pagsunod. Ito ay naging isang partnership.
Ibinabahagi niya rito ang kanyang mga ideya, hinihingi ang opinyon nito sa mga diskarte sa negosyo, at pinakikinggan ang matatalas nitong pagsusuri na laging tumatama sa puso ng problema. Para kay Miguel, si Clara ay hindi na isang katulong. Siya ay isang konfidante, isang strategist, isang angkla sa magulo niyang mundo. Isang gabi, malalim na ang gabi at ang tanging ilaw sa malawak na silid ay nagmumula sa isang desk lamp na nagbibigay liwanag sa isang komplikadong plano para sa isang bagong high-rise condominium. Ang hangin ay mabigat sa amoy ng kape at lumang papel. Tahimik silang nagtatrabaho. Ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga papel at ang pagpindot ni Miguel sa kanyang laptop. Ang projection ng Vionix Holdings ay masyadong optimistiko. Biglang sabi ni Isabela, ang kanyang tinig ay mahina, ngunit puno ng awtoridad. Nakaturo ang kanyang daliri sa isang hanay ng mga numero sa isang spreadsheet. Ibinabatay nila ang kanilang sales velocity sa market trend noong nakaraang taon, pero hindi nila isinasaalang-alang ang paparating na pagtaas ng interest rate ng Bangko Sentral. Isa itong bula na malapit ng pumutok. Tumingin si Miguel mula sa spreadsheet patungo sa mukha ni Isabela. Ang liwanag ng lampara ay nagbibigay diin sa mga guhit ng karunungan sa paligid ng kanyang mga mata, sa seryosong kurba ng kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, hindi niya nakita ang isang babaeng nasa edad na 42. Nakita niya ang isang reyna sa kanyang chessboard na kayang makita ang 10 hakbang sa unahan ng lahat. Nakita niya ang talino, ang lakas, ang isang kagandahang hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Bagkus ay lalo pang tumitingkad. Isang mainit na damdamin ang biglang umakyat mula sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang nararamdaman, ngunit ngayon lamang niya pinangalanan. Hindi ito pasasalamat, hindi ito paghanga. Ito ay isang bagay na mas malalim, mas mapanganib. Clara, bulong niya. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Nag-angat ng tingin si Isabela, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Po, senyorito? Dahan-dahan iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Isabela na nakapatong sa mesa. Ang balat nito ay hindi na kasing kinis ng dati. May mga kalyo mula sa pagtatrabaho, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamatatag na kamay sa buong mundo. Huwag mo na akong tawaging senyorito. Nagulat si Isabela. Ang init ng kamay ni Miguel ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. Nagising ang mga damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang puso niya, na naging bato dahil sa paghihiganti, ay nagsimulang tumibok ng may kakaibang ritmo. Miguel! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Iyon lang ang kailangan ni Miguel. Sa isang iglap, hinila niya ito palapit sa kanya. Ang pagitan nila ay nawala. Ang amoy ng kanyang balat, isang pinaghalong mamahaling pabango at pagiging babae ay lumukob sa kanyang mga pandama. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi nito, mga labing nagsasabi ng matatalinong salita, ngunit ngayon ay bahagyang nakaawang sa pagkagulat. At pagkatapos, hinalikan niya ito. Ang halik ay nagsimula nang may pagnanasa, ang uhaw ng isang lalaking matagal nang nawalan ng pag-asa. Ngunit habang tumatagal, ito ay naging malambot, puno ng isang pagsuyo na hindi pa niya naipadama kaninuman. Ito ay isang halik ng pasasalamat, ng paghanga, ng isang pag-ibig na ipinanganak sa pinakamadilim na panahon ng kanyang buhay. Si Isabela, sa una, ay nanigas sa pagkabigla. Huwag, hindi ito tama. Siya ang anak ng kaaway mo. Ang boses sa kanyang isipan ay sumisigaw. Ngunit ang init ng mga labi ni Miguel, ang lambot ng kanyang haplos, ang bigat ng kanyang damdamin, lahat ng ito ay unti-unting tumunaw sa pader ng yelo na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at tumugon sa halik. Sa isang sandaling iyon, hindi siya si Isabela Santos, ang tagapagmana ng isang nasirang imperyo. Hindi siya si Clara,
ang mapagpanggap na katulong. Siya ay isang babae lamang na natagpuan ng isang hindi inaasahang kanlungan sa mga bisig ng lalaking dapat niyang sirain. Natuklasan niya ang isang masakit na katotohanan sa gitna ng halik na yon. Mahal na niya ang anak ng kanyang kaaway. Ang pag-ibig na yon ay isang lason sa kanyang plano. Ngunit sa sandaling iyon, ito ang pinakamatamis na lason na kanyang natikman. Ang tiwala ni Miguel ay naging susi. Ang pag-ibig niya ay naging isang bukas na pinto. Sa mga sumunod na linggo, habang si Don Ricardo ay abala sa isang mahalagang business summit sa Singapore, ang mansyon ay halos nasa ilalim na ng kanilang kontrol. Si Isabela, na may ganap na access sa halos lahat ng sulok ng bahay dahil sa utos ni Miguel, ay matiyagang naghintay ng tamang pagkakataon. At dumating ito isang gabi. Si Miguel ay mahimbing na natutulog, pagod mula sa isang buong araw ng masinsinang physical therapy. Isang bagay na sinimulan niyang gawin nang may panibagong sigasig dahil sa pag-uudyok ni Isabela. Ang mansyon ay tahimik, ang mga katulong ay nasa kani-kanilang mga kwarto na. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan, lumabas si Isabela mula sa silid ni Miguel. Ang bawat hakbang niya sa malawak na pasilyo ay maingat. Ang bawat anino ay tila isang kaaway. Ang kanyang destinasyon, ang pribadong pag-aaral ni Don Ricardo, isang silid na ipinagbabawal sa lahat maliban sa may-ari nito. Ngunit alam niya kung saan itinago ni Ricardo ang duplicate na susi. Isang kahinaan na natuklasan niya sa pamamagitan ng maingat na pagmamasid. Sa loob ng silid, ang amoy ng katad at sigarilyo ay nangingibabaw. Ang mga mata ni Isabela ay agad na napunta sa isang malaking painting ng isang barkong galyon na nakasabit sa likod ng malaking mahogany desk. Ito ang fatsyada. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib habang maingat niyang inaalis ang painting. Inilalantad ang isang makintab na itim na pinto ng isang state-of-the-art na safe. Ang kombinasyon. Ilang linggo niyang pinag-aralan ang mga posibleng numero, kaarawan, anibersaryo, mahahalagang petsa sa kasaysayan ng kumpanya. At sa huli, natuklasan niya ito sa isang paraang hindi inaasahan. Ang mga numerong nakaukit sa isang lumang pocket watch na laging dala ni Ricardo, ang petsa kung kailan niya nakuha ang Santos Prime Holdings, isang pagpapakita ng kanyang arogansya. Ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay nagsimulang pihitin ang dial. Isang click. Pangalawa. Pangatlo, isang malakas na tunog ng pagbukas ang bumasag sa katahimikan. Sa loob, naroon ang lahat. Hindi pera, hindi alahas, mga dokumento, mga orihinal na kontrata, mga bank statement mula sa mga offshore accounts, mga liham na nagpapatunay ng panunuhol at pagmamanipula sa merkado. Ang mga sandata na wawasak sa imperyo ni Ricardo de Villa. Ito ang hustisya para sa kanyang ama. Ito ang katuparan ng kanyang 20 taong pangako. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang bulsa at isang portable document scanner. Isa-isa, maingat ngunit mabilis, kinopya niya ang bawat pahina. Ang bawat flash ng scanner ay parang isang dagok sa puso ni Ricardo. Samantala, sa Singapore, sa isang marangyang hotel suite, nakaupo si Don Ricardo de Villa habang hawak ang isang tablet. Hindi siya nanonood ng balita o ng stock market. Pinapanood niya ang isang live feed mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa isang libro sa loob ng kanyang pag-aaral. Isang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinapanood niya ang bawat galaw ng babaeng kilala niya bilang Clara. Matagal na siyang naghihinala. Masyadong perpekto, masyadong matalino, para sa isang simpleng katulong. At ngayon, ang ahas ay sa wakas lumabas na sa kanyang lungga. Hindi niya ito pinigilan. Sa halip, pinanood niya itong matapos, kinopya ang bawat ebidensya. Pagkatapos, tumayo siya at naglakad patungo sa telepono. Kinabukasan,
Ang tensyon sa mansyon ay halos nahihipo. Si Don Ricardo ay umuwi nang hindi inaasahan. Hindi siya nagpakita ng anumang galit o hinala. Sa halip, siya ay mas mabait kaysa dati, lalo na kay Isabela. Clara, ipaghanda mo kami ng kape sa aking pag-aaral. Utos niya pagkatapos ng hapunan. Isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. At Miguel, anak, samahan mo ako. May mahalaga tayong pag-uusapan. Si Miguel, walang kamalay-malay, ay masayang sumunod. Pumasok sila sa silid-aralan. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Isabela dala ang isang bandehado ng kape. Ang amoy ng mga lumang libro ay biglang naging amoy ng panganib. Ah, Clara, salamat, sabi ni Ricardo. Ang kanyang ngiti ay malapad. Alam mo, Miguel, si Clara ay isang napakahusay na alaga. Matalino, masipag, isang tunay na yaman sa ating pamilya. Tumingin si Miguel kay Isabela at ngumiti. Higit pa po riyan, Papa. Si Clara ang dahilan kung bakit ako bumabangon muli. Tumawa si Ricardo, isang tawang hindi umabot sa kanyang mga mata. Talaga? Tingnan natin kung ano pa ang kaya niyang gawin. Kinuha niya ang isang remote control at itinutok sa isang malaking screen na nakatago sa likod ng isang bookshelf. Ang screen ay umilaw. At doon, sa harap nilang tatlo, ipinakita ang isang itim at puting video. Isang video ng isang babae sa loob mismo ng silid na yon noong nakaraang gabi. Maingat na inaalis ang painting, binubuksan ang safe. Kinokopya ang mga dokumento, nabitawan ni Isabela ang bandehado. Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ang mukha ni Miguel ay unti-unting namutla. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay naglaho. Pinalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito. Pagkatapos ay pagtataka. At sa huli, isang hindi maipaliwanag na takot. Tumingin siya sa babae sa screen. Pagkatapos ay sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan, nanginginig. Hindi maaari. Anak, panoorin mo ang babaeng pinagkakatiwalaan mo, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay malambot, ngunit puno ng lason. Hindi siya si Clara. Huminto siya, hinahayaan ang bawat salita na bumaon na parang isang punyal. Siya si Isabela Santos, ang anak ng lalaking dinurog ko 20 taon na ang nakalipas. Ang mundo ni Miguel ay gumuho. Ang pangalang Santos ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang pangalan ng pamilyang laging ikinukwento ng kanyang ama bilang isang tropeyo ng kanyang tagumpay. Ang pakiramdam ng pagkakanulo ay mas masakit pa kaysa sa mga nabali niyang buto. Mas masakit pa sa pagkawala ng kanyang mga binti. Tumingin siya kay Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal at pagsuyo, ay ngayon puno ng sakit at galit. Ang kanyang boses ay isang basag na bulong. Lahat, isang kasinungalingan. Hindi makapagsalita si Isabela. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Ang lahat ng mga salita, lahat ng mga plano ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang wasak na puso ng lalaking minamahal niya. Ang nararamdaman ko para sa'yo, totoo yon, sabi niya sa wakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak. Isang malupit na tawa ang kumawala kay Ricardo. Pagmamahal o isang kasangkapan lamang sa iyong plano ng paghihiganti, hindi na mahalaga. Tumingin siya kay Isabela na may sukdulang pagkasuklam. Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din. Ang mga gwardya ay mabilis na pumasok. Hinawakan nila si Isabela sa magkabilang braso. Hindi siya lumaban. Tumingin siya kay Miguel sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay nagsusumamo ng pag-unawa, ng kapatawaran. Ngunit ang nakita lamang niya ay isang blangkong tingin, isang pares ng mga matang namatay sa sandaling iyon. Kinaladkad siya palabas ng silid, palabas ng mansyon, at itinapon sa malamig na gabi. Sa pagbagsak niya sa sementadong daan, ang tanging naririnig niya ay ang pagsara ng malaking bakal na gate. Isang tunog na nagsasara,
hindi lamang ng isang bahay, kundi ng isang kabanata ng kanyang buhay. Sa loob ng silid-aralan, si Miguel ay nakatitig lamang sa kawalan. Ang imahe ni Isabela na kinakaladkad, ang kanyang mga luhang mata, ang video ng kanyang pagkakanulo. Lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Ang init na bumuhay sa kanyang kaluluwa ay biglang naging isang nagyayelong kawalan. Dahan-dahan, yumuko siya. Ang kanyang katawan ay gumuho sa kanyang wheelchair. Ang isang hikbi ng sukdulang kawalan ng pag-asa ay kumawala mula sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mundo, na muling binuo ni Isabela, ay muling gumuho. At sa pagkakataong ito, ang mga piraso ay mas marami at mas maliliit pa kaysa dati. Ang ulan ay walang awang humahampas sa salamin ng bintana ng isang murang hotel sa Santa Cruz. Bawat patak ay isang malamig na paalala ng gabing itinapon siya palabas ng paraisong naging impyerno niya. Si Isabela Santos, na nakaupo sa gilid ng isang matigas na kama, ay nakatitig sa maliit na USB drive na nakapatong sa kanyang palad. Ito ay kulay itim, simple, at walang anumang palatandaan. Ngunit sa loob nito ay naroon ang kapangyarihang magpabagsak sa isang imperyo. Ang sandata na 20 taon niyang hinasa, ang katarungan para sa kanyang ama. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang isinasaksak ito sa kanyang laptop. Bumukas ang mga folder, naglalaman ng mga digital na kopya ng kasakiman at pagkakanulo ni Ricardo de Villa. Naroon ang email address ng pinakaprominenteng investigative journalist sa bansa. Handa nang tumanggap ng kwentong yayanig sa buong financial district ng Pilipinas. Ang kailangan na lang niyang gawin ay i-attach ang mga file at pindutin ang send. Isang click lang, isang click, para tapusin ang lahat. Ngunit ang kanyang daliri ay nanatiling nakabitin sa ere, nagyelo. Sa kanyang isipan, hindi ang mukha ni Ricardo de Villa ang kanyang nakikita, kundi ang mukha ni Miguel. Ang mukha nito na puno ng pagkalito, na dahan-dahang naging isang maskara ng hindi maipaliwanag na sakit. Ang mga mata nitong dati puno ng bagong pag-asa at pagsinta, ay naging 2 itim na butas, walang laman, winasak ng kanyang pagkakanulo. Ang bulong nito ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Lahat, isang kasinungalingan. Isinara niya ng marahas ang laptop. Hindi niya kaya. Hindi pa. Ang tagumpay ay may lasa ng abo sa kanyang bibig. Para saan pa ang paghihiganti kung sa proseso? Winasak niya ang tanging bagay na nagparamdam sa kanya na siya'y buhay muli pagkatapos ng 20 taon. Minahal niya si Miguel. Iyon ang katotohanang hindi niya kayang itago, kahit sa sarili niya. Ang bawat pag-aalaga, bawat payo, bawat ngiti na ibinigay niya rito ay hindi bahagi ng plano. Sila ay mga piraso ng kanyang puso na kusa niyang ibinigay sa anak ng kanyang kaaway. Ang pag-ibig na yon, ang kanyang kahinaan. At ang pag-ibig na yon, sa ngayon, ay mas mabigat pa kaysa sa 20 taon ng pagkamuhi. Sa loob ng mansyon ng mga De Villa, ang katahimikan ay isang sakit. 3 araw nang hindi lumalabas si Miguel sa kanyang silid. 3 araw na ang mga kurtina ay nananatiling sarado. Nagtatago sa kanya mula sa isang mundong nawalan na ng kulay. Ang mga pagkain ay iniiwang hindi ginagalaw sa labas ng kanyang pinto. Ang tanging kasama niya sa dilim ay ang mga dokumentong iniwan ng kanyang ama sa kanyang mesa. Isang tropeyo, isang patunay ng tagumpay nito laban sa mga Santos. Sa simula, hindi niya magawang tingnan ang mga ito. Ang bawat papel ay tila isang punyal na isinasaksak sa kanyang puso, isang paalala ng pagkakanulo ni Isabela. Ngunit sa 3 gabi, sa gitna ng nakabibinging katahimikan, pinilit niya ang kanyang sarili. Itinulak niya ang kanyang wheelchair patungo sa mesa at binuksan ang ilaw ng lampara. Isa-isa, binasa niya ang mga ito. Hindi bilang si Miguel de Villa, ang tagapagmana, kundi bilang isang taong nasaktan na naghahanap ng katotohanan. Nakita niya ang mga petsa,
Ang mga pangalan, ang mga mapanlinlang na clauses sa mga kontrata. Naalala niya ang mga kwento ng kanyang ama tuwing may pagtitipon, ipinagmamalaki kung paano niya outsmarted ang matandang Santos. Noon, ito ay mga kwento ng tagumpay. Ngayon, nababasa niya ang mga ito bilang mga talaan ng kalupitan. Nakita niya kung paano sistematikong sinira ng kanyang ama ang Santos Prime Holdings, hindi lamang para makuha ito, kundi para durugin ang kaluluwa ng pamilya. Naintindihan niya ngayon ang bigat ng pasanin na dinala ni Isabela sa loob ng 20 taon. Ang kanyang paghihiganti ay hindi isinilang mula sa kasakiman. Isinilang ito mula sa matinding sakit at kawalan ng katarungan. At habang binabasa niya ang mga dokumento, naalala niya ang mga pag-uusap nila ni Clara. Ang mga payo nito tungkol sa etika sa negosyo. Ang paraan ng pagtuturo nito sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi sa pagdurog sa iyong kakumpetensya, kundi sa pagbuo ng isang bagay na matatag at may integridad. Ang lahat ng iyon, hindi iyon mga salita ng isang mapanlinlang na espiya. Iyon ang mga salita ng isang babaeng may malalim na prinsipyo, isang babaeng nasaktan ng isang sistemang walang prinsipyo. Ang pinakamahalaga sa lahat, naalala niya ang kanyang mga mata, ang paraan ng pagtingin nito sa kanya noong nagsisimula na siyang gumaling. Hindi iyon pagkukunwari. Ang pag-aalala, ang paghanga, ang unti-unting pagsibol ng pagmamahal, imposibleng pekehin ang mga iyon. Ang plano niya ay isang kasinungalingan, ngunit ang puso niya, ang puso ni Isabela, ay nagsabi sa kanya ng katotohanan. Isang malamig na realisasyon ang gumapang sa kanyang sistema. Hindi si Isabela ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Siya ay isang biktima na naging mandirigma. Ang tunay na halimaw ay ang kanyang sariling ama. Ang sakit sa kanyang puso na dulot ng pagkakanulo ay hindi nawala, ngunit ito ay nag-iba ng anyo. Ito ay naging isang malamig, matigas na galit. Isang determinasyon na itama ang isang pagkakamaling hindi niya sinimulan, ngunit siya ang magtatapos. Kinabukasan, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, binuksan ni Miguel ang pinto ng kanyang silid. Ang liwanag ng araw ay sumilip, at sa unang pagkakataon, hindi niya ito inilagan. Natagpuan ni Miguel ang kanyang ama sa pribadong pag-aaral, ang mismong lugar kung saan gumuho ang kanyang mundo. Si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang malaking leather na upuan. May hawak na isang baso ng brandy, mukhang kontento sa kanyang sarili. Ang tagumpay ay nagbigay sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan. "Anak," sabi ni Ricardo nang hindi lumilingon, "mabuti at lumabas ka na sa iyong lungga. Panahon na para kalimutan ang babaeng yon at harapin ang iyong kinabukasan." Ang ating kinabukasan. Itinulak ni Miguel ang kanyang wheelchair sa gitna ng silid, direktang humarap sa kanyang ama. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may bigat ng isang bagyo. Binasa ko ang mga dokumento. Bahagyang tumawa si Ricardo at, "Iyon ang negosyo, Miguel. Ang malakas ang siyang nabubuhay. Iyon ang leksyon na dapat mong matutunan." "Ang nakita ko ay hindi lakas, Papa," sagot ni Miguel. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Ang nakita ko ay pagnanakaw. Panlilin lang. Ang pagwasak sa buhay ng isang mabuting tao para lamang sa sarili mong kapakanan." Sa wakas ay lumingon si Ricardo. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkainis. "Huwag kang maging sentimental. Ang pamilyang Santos ay mahina. Nararapat lamang sa kanila ang nangyari." "Walang sino mang nararapat sa ganoon," mariing sabi ni Miguel. "At hindi ko hahayaang ang pagkakamali ninyo ay sumira pa ng isa pang buhay. Ang imperyo ng Davila na itinayo sa mga luha at pagdurusa ng iba. Hindi iyan ang pamanang gusto ko." Tumayo si Ricardo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Ano ang sinasabi mo? Ipinaglalaban kita. Ang lahat ng ito ay para sa'yo." "Hindi.
Giit ni Miguel. Ang kanyang boses ay tumaas ng may awtoridad sa unang pagkakataon. Ang lahat ng ito ay para sa inyo. Para sa inyong ego. At tapos na ako sa pagiging bahagi nito. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang desisyon ay buo na. Mula sa araw na ito, tinatalikuran ko na ang aking karapatan bilang tagapagmana ng De Villa Corporation. Hindi ko na kailangan ng pangalan o ang pera ninyo. Natahimik si Ricardo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Nababaliw ka na ba? Itatapon mo ang lahat ng ito. Para sa babaeng iyon, ang anak ng isang talunan, itatapon ko ang lahat ng ito para sa sarili ko. Pagtatama ni Miguel. Para makatulog ako sa gabi nang may malinis na konsensya, gagamitin ko ang sarili kong pera, ang maliit na bahagi na legal kong pag-aari, para itama ang ginawa ninyo. Sa huling pagkakataon, tinitigan ni Miguel ang kanyang ama. Hindi na galit ang nakita niya, kundi awa. Awa para sa isang taong napakayaman, ngunit napakahirap sa espiritu. Manatili kayo sa inyong imperyo, Papa, at malunod kayo rito. Sa mga salitang yon, tinalikuran ni Miguel ang kanyang ama at ang buhay na nakalaan para sa kanya. Habang itinutulak niya ang kanyang wheelchair palabas ng silid, naramdaman niya ang isang bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Hindi na siya isang prinsipe sa isang nakaw na kaharian. Isa na siyang malayang tao. Natagpuan niya si Isabela sa luma at halos giba ng tahanan ng mga Santos sa isang tahimik na distrito ng Quezon City. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang hangin ay nananatiling malamig at basa. Ang pintura sa bahay ay natutuklap na. Ang hardin ay pinamumugaran ng mga damo. Ito ay isang multo ng dating karangyaan. Sa pamamagitan ng isang maruming bintana, nakita niya ito. Nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga muebles na nababalutan ng puting tela. Nakatitig ito sa isang malaking larawan sa dingding na kupas na. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Gamit ang tulong ng kanyang tapat na driver, bumaba si Miguel sa kanyang wheelchair. Dahan-dahan, mag-isa niyang itinulak ang sarili, papasok sa bukas na pinto. Ang tunog ng kanyang mga gulong sa kahoy na sahig ay bumasag sa katahimikan. Lumingon si Isabela, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Naroon pa rin ang sakit sa mga ito, ngunit mayroon ding isang uri ng pagod, isang pagsuko. Hindi nagsalita si Miguel. Sa halip, inilapag niya sa isang maalikabok na mesa ang isang makapal na folder. Ano ito? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Isang plano. Sagot ni Miguel, ang kanyang tono ay formal, pangnegosyo. Isang plano para sa corporate restructuring ng De Villa Corporation. Iminumungkahi ko ang isang merger. Isang bagong entity na tatawaging Santos De Villa Alliance. 51% ng voting shares ay ililipat sa isang trust sa ilalim ng pangalan ng pamilya Santos bilang kabayaran sa mga pinsalang nagawa. 20 taon na ang nakalipas. Tinitigan ni Isabela ang folder. Pagkatapos ay tumingin kay Miguel, naguguluhan. Nagpatuloy si Miguel. Ito ang pinakamalinis na paraan para maisaayos ang lahat nang hindi nagdudulot ng panik sa merkado. Ngunit kailangan nito ng isang leader na may kakayahang patakbuhin ito. Isang CEO na nakakaintindi sa parehong legacy. Kailangan nito, ikaw, Isabela. Ang pagbigkas niya sa kanyang tunay na pangalan ay nagpadala ng isang kuryente sa hangin. Ito ay isang alok ng kapayapaan. Isang alok ng katarungan. Isang alok na higit pa sa inaasahan niya sa kanyang plano ng paghihiganti. Kinuha ni Isabela ang folder. Dahan-dahan niya itong binuksan. Tiningnan ang mga detalyadong chart at projection. Ito ay isang napakatalinong plano. Isang obra maestra ng corporate strategy. Nakita niya rito ang talino ni Miguel, ang kanyang galing. Ngunit nakita rin niya ang isang malamig na solusyon sa isang problemang puno ng puso at kaluluwa. Pagkatapos ng isang mahabang sandali ng katahimikan, isinara niya ang folder. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel.
At pagkatapos, sa isang mabilis na kilos, pinunit niya ang folder sa gitna. Pagkatapos ay muli at muli hanggang sa ang mga piraso ng papel ay nahulog sa sahig na parang niebe. Natigilan si Miguel. Isabela? Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Isabela. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mga luha ng sakit, kundi ng isang bagay na mas malalim. Ang gusto ko ay hindi ang Davila Corp, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa damdamin. Hindi ko na kailangan ng 51%, ang katarungan na hinanap ko sa loob ng 20 taon. Huminto siya, huminga ng malalim. Ang gusto ko ay si Miguel. Ang mga salitang yon ay tumama kay Miguel nang may lakas ng isang kidlat. Ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili, ang lahat ng lohika at mga plano ay gumuho. Itinulak niya ang kanyang wheelchair palapit sa kanya. Yumuko si Isabela. Ang kanyang mga kamay ay humawak sa braso ni Miguel. Ang kanyang noo ay sumandal sa kanyang dibdib. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa buhok nito na amoy ulan at kalungkutan. Sa gitna ng mga guho ng nakaraan ng pamilya Santos, ang dalawang nasirang kaluluwa ay sa wakas ay naghilom. Ang 20 taong pagkamuhi ay hindi natapos sa pagbagsak ng isang imperyo, kundi sa pagsilang ng pagpapatawad. Ang kanilang tunay na legacy ay hindi nakasulat sa mga stock certificate o mga titulo ng lupa. Ito ay isinulat sa tibok ng kanilang 2 pusong muling natutong magmahal. 6 na buwan ang lumipas sa pinakamataas na palapag ng isang bagong tayong gusali sa Bonifacio Global City. Ang malaking glass wall ng boardroom ay nagpapakita ng isang malawak na tanawin ng syudad. Sa dingding, nakaukit sa pilak na mga letra ang pangalan, Santos de Villa Alliance. Sa dulo ng isang mahabang mahogany table, si Isabela Santos, nakasuot ng isang eleganteng power suit, ay nangunguna sa isang pulong ng board. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at awtoridad. Sa gilid ng silid, malapit sa bintana, nakatayo si Miguel. Hindi na siya nakaupo sa wheelchair. Sa halip, nakahawak siya sa isang pares ng parallel bars. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at determinasyon habang dahan-dahan niyang inihahakbang ang kanyang mga binti. Ang bawat galaw ay isang laban, ngunit isang laban na kanyang ipinapanalo. Nang matapos ang pulong, lumapit si Isabela sa kanya. Hindi siya nagsalita. Hinayaan lamang niya itong tapusin ang kanyang ehersisyo. Sa wakas, binitawan ni Miguel ang mga bar at humakbang ng isang mabagal, ngunit matatag na hakbang patungo sa kanya. Tumigil siya sa kanyang harapan, bahagyang hinihingal, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Tumingin sila sa isa't isa, isang pag-uusap na walang salita ang naganap sa pagitan nila. Isang pag-uusap ng pasasalamat, pagmamalaki, at isang pag-ibig na mas matibay pa kaysa sa anumang bakal o semento. Magkasama, tumingin sila sa labas ng bintana, sa syudad na nasa kanilang paanan. Hindi ito isang imperyo na minana o ninakaw. Ito ay isang kinabukasan na kanilang binuo mula sa mga piraso ng kanilang nasirang nakaraan. Ang tunay na pamana na tuklasan nila ay hindi pera o kapangyarihan. Ito ay isang kinabukasan na itinayo mula sa pag-ibig at paghilom.